Hindi lang daw mga scammer ang bumibili ng text blast machine gaya ng nakumpiska mula sa isang Malaysian national, kundi pati ilang politiko. Nagagamit umano yan sa pangangampanya at black propaganda, kaya babala ng DICT, voluntaryo na yang isuko. Nakatutok si June Veneracion. Ilang beses na raw naglabas-masok sa Pilipinas ang Malaysian national na naaresto dahil sa pagbebenta umano ng ipinagbabawal na text blast machine. Ito yung gamit na kaya magpadala ng libu-libong text message na hindi dumadaan sa cell site. Hinala ng Department of Information and Communications Technology. Hindi lang mga scammer ang nabentahan ng Malaysian national, kundi pati mga kumakandidatong politiko. Nahuli namin yung supplier, no? So it's just a matter of time na malalaman namin kanino niya binenta yan. At oras na malaman namin, hahabulin namin kayo. So, habang hindi pa, kung i-voluntarily surrender niyo yung mga equipment na yan, edi hindi kayo magkakakaso. Sa monitoring ng Department of Information and Communications Technology, tumataas daw ang iligal na bentahan ng mga text blast machine kapag papalapit ang eleksyon dahil nagagamit daw ito ng mga kandidato. Ang makabagong bersyon na nakuha sa Malaysia National, nagkakahalaga raw ng 600,000 pesos. Hindi gaya ng mga naunang bersyon. Mas maliit na raw ito at kayang ilagay kahit sa loob ng backpack. Hindi lang daw sa pangangampanya pabor sa isang kandidato pwede itong magamit, kundi pati sa black propaganda. Iniimbestigahan pa kung paano na ipasok sa bansa ang illegal na gamit. I need to warn our candidates, no? Because we will be monitoring. So oras na may ma-monitor kami ng mga text blasters in operation, we will definitely confiscate that, file appropriate criminal charges, and perhaps file whatever charges we should do, even in the COMELEC. Sa harap ng inaasahang pagkalat na naman ng tax blast, may payo ang DICT sa mga botante. Kung makatanggap kayo ng text blast galing sa certain candidates, wag nyo na po iboto yun. Sabi ng DICT, ang mga text blast machine din daw ang ginagamit ngayon ng mga scammer matapos maipasara ang mga pogo na ginagamit sa scamming operation. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.